Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe e Komida. Punta tayo sa atin topic. Matteo Guidicelli at Sara Geronimo, mas maganda ang pagsasama. Matteo Guidicelli, ang kasal ang pinakamaganda sa buhay. Sa loob ng 4 na taong pagsasama bilang mag-asawa, sinabi ni Matteo Guidicelli na ang pagpapakasal kay Sara Geronimo ang itinuturing niyang best decision niya sa buhay. Ayon kay Matteo, si Sara ang kabuuan ng katuparan ng pinapangarap niyang makasama habang buhay. Ang kasal ang pinakamagandang bagay sa buhay. Once you found your partner in life, solid ka doon, tuloy-tuloy ang buhay mo. Marami syempreng ups and downs, pero pag may communication at pag-ibig, yun ang pinaka-importante. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, may kasama ka palagi. So yun ang pinakamaganda. Nakangiting pahayag ni Matteo nang nakapanayam siya ng pep.ph, Philippine Entertainment Portal, sa Preview Ball 2024, na ginanap sa Manila Marriott Hotel noong Biyernes ng gabi, September 6, 2024. Puring-puri rin ni Matteo kung gaano kabuting asawa si Sara. Bilang isang asawa, napakabuti, ang pinakamahusay. Lahat ng pangarap ko nasa kanya. Mabait si Sara, araw-araw tayong natututo sa isa't isa. Inulit ni Matteo na hindi ibig sabihin ay perpekto ang kanilang relasyon. Hindi naman palaging bed of roses, hindi naman palaging perfect. Pero natututo tayo sa ups and downs ng isa't isa. At the end of the day, nagiging mas mabuting tao tayo together, and that's important, sabi niya. Sa pinakaabangang pagpapamilya ni na Matteo at Sara, anumang oras naman daw ay hinihintay lang ng mag-asawa ang pagkalooban sila nito. Baby. Oo, syempre. Anytime, simpleng saad ng aktor. Si Matteo ay isa sa regular host ng Unang Hirit, ang early morning public affairs program ng GMA7. Pero marami ang nakapansing madalas absent si Matteo sa programa. Siniguro ni Matteo sa PEP na bahagi pa rin siya ng Unang Hirit. Medyo absent tayo these past 2 weeks sa Unang Hirit, cause marami pang trabaho. I've been in Davao yesterday, September 5, maraming activities, paliwanag niya. Ang tinutukoy niya ay ang regional concert tour nila ni Sara sa Mati, Davao Oriental. Pagbabalita pa ni Matteo, iba-iba ang plano namin ni Sara, makikita namin next year. Pero tuloy-tuloy pa rin with GMA Public Affairs for Unang Hirit araw-araw. May iba pa kaming pinaplano kaya exciting. Masaya rin si Matteo sa nabuong pagkakaibigan nila ng mga kasama sa Unang Hirit. Okay, sila at Susan, si Boss Igan, si Boss Ivan, silang lahat, tukoy niya kina Susan Enriquez, Arnold, Igan, Clavio at Ivan Mayrina. It's very nice to spend time with them in the morning, marami akong natututunan. Sa ABS mga artista ang kasama ko. Dito sa GMA mga news anchors, public affairs ang mga kasama ko, nakangiting pahabol ni Matteo. Nindal! At syempre, Matteo, kamustahin namin yung gising mo. Nakatulog ka ba o naninibago ka ba? Actually, sir, nalagay ko po yung alarm ko kanina ng 3. At sabi ko kay Sara, 9 p.m. tulog na ako. Pero sa sobrang excited, hindi ako nakatulog. Mga 11, pagkatapos ni Ma'am Jessica Soho, napanood namin yung episode kagabi. At pagkatapos na natulog kami. Si Susan, have a question, ha? Ay, nag-warm up na kami nito. G ka raw sa lahat, Matteo? Gina G, Ma'am. Gina G talaga. First day mo, kaya ang first task mo, ito, first task of the day, ipagluluto mo kami ng almusal. Opo, walang problema. Talaga, Hindi lang papandesal, ha? Luto talaga. Luto talaga, ha? Ito, Matteo. Ipanghuhuli ka ng something fresh na iluluto ni Chef JR. Ayun. Sinuluto mo, ha? Opo. Opo talaga. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.